So good morning mga ka-junkers, ang oras na ay 7:39 ng umaga, June 13 ngayon mga ka-junkers. Nandito ngayon kami ng asawa ko sa junk shop. At ilalabas ko sana yung mga kalakal na natira sa amin dahil ibibenta ko na para maging pera na, kasi matagal na yun yung mga nakakot namin nung nakaraan. So kaso di ko muna, nanghihiram ako ng sasakyan ngayon sa kumpare ko na kababata ako mga ka-junkers, kaso hindi daw maanda rin sasakyan niya, so baka mamaya paanda rin niya. At yun, yung una ko hinihiraman ng sasakyan, may arkila kasi yun, so nanghihinayang yung asawa ko na magbayad. So sa arkila, mura lang naman yun, pero ayaw niya, gusto niya makatipid pa, no? So hinihiraman natin yung sa kababata ko, meron siyang L300 na open, so para mas marami rin may karga. So ngayon nilalabas ko tong mga kalakal ko na pwede ko pang ibenta mga ka-junkers. Tapos pero huwag ko daw muna ilabas kasi wala si Man David. Hanapin ko muna si Man David, baka muli sa Caloocan o nandito lang nagtitinda lang, no? So ikutan ko muna si Man David doon sa barangay, no? So kita-tagal tayo mamaya. So dito na tayo mga ka-junkers sa junk shop uli. Ikutan ko na si Man David, kaso wala siya, wala yung karito niya rito eh, dapat nandiyan nakaparada eh. So hindi ko siya nakita, baka lumayo-layo. So sabi ng asawa ko daw ilabas eh, yung mga kalakal namin eh. Lalagay ko sana dito sa taas ng truck. So update ko ulit kayo mamaya mga dyan, so may gagawin ako dito. So ito mga ka-junkers, yung mga naipon natin galing sa loob, no? So may dalawa tayong black bag ng panta. So pipit-pitin natin yan bago natin ibenta para magkasya sa motor. Tapos may mga aluminum. So ito may mga balas. So, marami ito mga ka-junkers nandun sa bodega eh. So ito lang muna nakuha ko dito sa labas. So tatanggalin natin to para may sama to sa bakal tong mga tapalodo na to. I-assorted natin yan. At tapos kasi ko itong mga balas, ipunin ko. Tapos bago ko baklasin para maayos, no? So unti lang ito nakikita ninyo, pero marami pa akong kinakalaykay dito sa loob ng shop namin. So pasensya na mga guys, wala akong ilaw dahil putulan nga kami dito sa junk shop ko. So di pa namin pinapakabit dahil may mga tao pa na nakatira dyan na gusto muna namin mawala para makagalaw kami na maayos. So yan, medyo naluwagan ko lang ng konti kahit makalat pa rin. So ilabas ko na nga para makita ko kung ano pwede kong ikarga rito. So yan yung mga upuan na nagagamit namin, kasi mga PET na hindi ko pa nababalatan mula nung nawalan kami ng tao. Yan. So yun, ito yung mga stainless namin. So itong stainless na to, mga reject yan eh. So may pagbibentahan ako yan, iniipon ko lang muna para hindi sayang pagpunta ron, kasi kailangan talaga mga Diyos walang bakal doon, no? So yun. At yun, nasawa ko lang doon sa taas, ako lang dito sa baba. At sinisecure ko lang kung ano. Wala pa kasi si Man David. Wala pa si Man David, hindi ko pa maalaman kung ilalabas ko yung dapat kong ikarga para mamaya. Kasi nga daw, natatakot asawa ko na ilagay ko lang sa truck tapos iiwan namin, tapos bukas ko papabalikan. Ayaw niya. So wala akong ginagawa. Sabi ko sayang lang yung pinunta ko dito, hindi na ako nag-joyride. So yung mga nakita ko yung nasa labas, yung mga baklasin. So babaklasin ko yun sa abot ng aking makakaya, no? So yun, kasi hindi man ako talaga marunong magbaklas mga ka-junkers eh. Mga konti lang mga naaalam ko, no? Talaga. So ayun, titingin lang ako yung mga kaya ko lang baklasin. At yun, samahan nyo ako, update ko ulit kayo mamaya. Let's go. Ito mga dyan, sinakuha natin na balas. So nakakuha tayo ng mga 7 balas mga ka-junkers. So marami pa to mga ka-junkers doon sa bodega. So ipunin ko lang muna to bago natin babaklasin. So isi-share ko sa inyo kung paano baklasin to. Simple lang naman to, iba lang dito kasi matigas lang yung iba. So kailangan mabigat lang yung maso na gagamitin mo. Hindi kaya ng martilyo lang to. So ayun. So ito, mamaya na natin to babaklasin mga ka-junkers, no? Kasi marami pa to. So nakaharang yung truck. Ulay muna natin, magpitpit ako ng pitpitin ko muna to mga ka-junkers, tong panta.
So sa ibang deliveran, kahit hindi na pitpit, pwede, no? Pero sa dadalan ko kasi nakamotor lang ako, kailangan pitpitin ko para mas marami akong makakarga sa motor, no? So yun, samahan nyo, magpipit muna tayo. So yun mga ka-Jars, natapos na tayo magpitpit ng PET, no mga ka-Jars. So pakita ko lang sa inyo. So ito, nakaipon tayo ng kulang-kulang kalahating kaba ng sako na gamit natin, 25 kilos. Pero hindi ko 25 kilos yung laman nito mga ka-Jars. Yung pinaglalagyan lang ito, pang sakong pang 25, hindi pa natin napuno, no? So ayan, timbahin kaya natin kung magkano abutin o magkano ilang kilo abutin. Tingin ko mga 3 kilo lang. Wala pa nga eh. Wala pang 3 kilo mga ka-Jars. Pero update ko ulit kayo mamaya, no? Ayan. Hindi pa tayo nakaabot ng 25 kilo na sako. Sa sako lang. Hindi mo sabihin 25 kilo yung laman yan. Hindi. Mga paglabuo ito, mga 3 kilo lang, 4 yan. Sige, no? Ha? Mga ka-Jangers, meron tayong pinastas na tanso galing dito sa electric pan. So marami din nakakalam na nito. So share ko lang sa inyo yung sa mga bago at nagsisimula pa lang sa pagtatastas na itong tanso na ganito. So may dalawang klase ng pagtatastas dito. Dito mo titirahin sa gitna dito ng pinakamanipis na kutsilyo. Manipis siya, papasok dito. Pwede siya dito tirahin sa gitna o pwede natin dito sa gilid. Ito lang, dito lang. So ang gagawin natin, dito tayo titira. Kasi wala tayong malaking kutsilyo. Yung kutsilyong gagamitin natin, ito lang, maiksi lang. So pakita ko sa inyo paano natin ito banatan, no? Tara. So ito mga ka-Jangers, no? So ibang diskarte dito tinitira sa gitna. Pero tayo dito natin ito titirahin paikot. Paikutin natin yung banat natin, paikutin natin. So kailangan natin ng yung iba kasi mga ka-Jangers ginagamit yung ganito, papasok dyan ulit tapos dito titirahin nila. Pero tayo dito tayo titira sa gilid kasi yung kutsilyong gamit natin ay maliit lang, maganda yung sa butcher knife eh. So dito natin yan, so tira niyan po unti-unti. So hanap tayong ganitong bagay na matigas. Yan, ang gamit natin mga ka-Jangers ay yung ehe. So yan, ito ko lang sa inyo. Yan o, paikot. Uyak ni, gamit ko, lalapot na laki. Alam ako sa'yo, uyak ko. So ito na mga ka-Jangers, no, natastas na natin. So yung manipis na yan. So tatanggalin pa natin yung mga dumi-dumi na yan, ng mga tali na yan dahil meron yan thinner o glue. So yan, so yun yung itsura niyan pag natastas. So ang gagawin mo na lang dito, pwede mo itong hilahin lang ng plies kung malakas yung braso mo. Pwede mo hilahin ng plies yan o pwede natin paluin para mas mabilis. So ganito yun.
So ang gagawin natin to mga Diyos para matanggal to, yung iba pinaplies to, pero siyempre may pandikit yan, hindi mo agad may hila yan kung kahit malakas yung braso mo. So gagawin natin, papaluin natin to mga kajakers. Pasok ulit natin, tapos gagamit tayo ng paikot. So ito mga Diyos, umangat na, no? Ayan, pwede na natin itong kamayin. Hawak mo kamayin. Slice it mo. O, di ba? Tanggal na. May bakal ka na. Suka pa. So, tatanggalin natin itong mga dumi-dumi na yan. So, yun. Meron na tayong finished product, no? So, yun. So, ito. Natanggal na natin, no? So, yan. Lilinisan na lang. Konting linis na lang yan. Gagamitan na lang natin ng cutter, no? Update ulit kayo mamaya. So ito na nga mga kasyangkas. So ito yung taksas natin ng mga balas, no? So titimbangin natin dito sa ating direlo, no? So yan mga kajankers, meron tayong 1.3 kilos na tansong pula, no? So kasi meron din tayong tinabi na mga panta na halos kulang-kulang kalating sako. Yun, bibenta natin yun sa malaking junk shop mga kajankers. So susubukan natin magbenta sa malaking junk shop kung magkano abutin yung ating dala. So mayroon tayong dalang TV board. At titignan ko rin kung uber yung MCB na nakita ko dito. Hindi ko alam kung nadala ko na ito doon sa malaking junk shop eh, no? Kasi share ko sa inyo mamaya kung magkano kinita ko, magkano kinita nila. So yun, kung magkano din nabilihan ng mga rektahan, no? So yun, update kayo mamaya. At papahinga lang, kakain lang tayo mga junkers. So let's go! So ito na mga junks yung dadali natin doon sa malaking junk shop. Andito na yung tanso at yung panta. So napaka-konti lang, wala tayong magagawa dahil sarado nga tayo. So subukan natin magbenta lang kahit paano yung mangyari sa araw na to. So ito yung TV board, ito yung MCB na hindi ko alam kung na-reject na ako noon eh. So ito hindi tayo sigurado na ito. Mabigat to, nasa 20 kilos tong MCB na to. So hindi ko alam kung nadala ko na yan doon. So daling ko na lang ulit. Wala namang problema kung maibalik natin. So yun, pinahali ko na lang. Hindi naman siguro to. Ayan, ayos na ako mga kadyangers. 1701. At muli mga kadyans, ako'y nagbabalik din ang oras na ay 5:38 na ng hapon. Kadyans daw magandang hapon sa inyo, saan man kayong panig ng mundo. So yun nga kanina mga kadyans, no, hindi tayo natuloy sa pagpapakarga dahil nga wala si Man David, walang magbabantay nung ilalabas kong bakal doon sa junk shop. So ipagpapabukas na lang natin yan. So yun nga kanina nga lang para may magawa lang tayo, para may mangyari dito sa araw na to, ay nagtastas na lang ako ng mga abubot na mga nahakot namin ng mga nakaraang mga buwan mga kadyangkers. So yun, nagtatas nga tayo ng balas at nung sa electric pan at nakita ko rin yun, nagpitpit pa tayo ng panta mga kadyangkers. No? So ibinenta natin yun kanina lang mga kadyangkers. So isishare ko sa inyo yun kung magkano yung benta natin. So ang benta natin kanina mga kadyangkers ay umabot ng 1,700. So ganun-ganun lang yung laman ng motor natin. No? Yung tinali ko doon, nakita nyo naman. Konti lang yun pero umabot ng 1,700. Mga abubot lang yun mga kadyangkers doon sa mga pinamili ko. So isishare ko sa inyo, 4 na klase lang to. So ang isishare ko sa inyo yung magkano puhunan ko, magkano bili sa akin ng malaking junk shop at magkano naman ang bili sa kanila ng mga
exporter o rektahan mga ka-jungle. So simulan natin yan, huwag na natin patagalin. So magsisimula tayo sa MCB. Ang presyo ng MCB, bilihan ko yan sa junk shop ko o maghahakot ako yan. Ang presyo niyan, bilihan ko o puhunan ko ay 15 pesos per kilo. So kagandahan lang sa MCB na dala ko, walang puhunan yon mga ka-jungles. Kasi yon galing yon sa mga hakot namin na pinagre-rejikan namin. So naipon lang yun sa junk shop. So naipon, nakita ko kanina, matagal na nga rin yun. So pinaipon kami 14 kilos. Yon. So kasi ang binibili ko lang mga industrial battery, yung mga mahaba lang. So yung mga nakita nyo kanina, mga maliliit lang yon. So yung nire-rejikan ko yung kasi mga ka-junkers, kasi baka may makalusot na hindi na bibili. So yun, nagkaswerte tayo, lahat nabili yon, kaya medyo umabot ng 1,700. So sa malaking junk shop, ang bili nila doon ay MCB ay 50 pesos per kilo. So sa rektahan na, ang presyo na niyan ng MCB ay 55 pesos per kilo. So si malaking junk shop meron siyang 5 piso. So punta na tayo sa Panta. Ang punan ko sa Panta, pag nagakot ako, 35 pesos per kilo. Sa malaking junk shop, binenta natin kanina, ay 80 pesos per kilo na mga ka-junks, no? So kalahati ang tubo. Sa exporter naman, 92 pesos na ang presyo ng Panta sa exporter. So malaki rin kinita ng malaking junk shop. So punta na tayo sa TV board. Ang presyo ng TV board, bilihan ko sa junk shop ko ay 410 kung may bibenta. Pero sa totoo, hindi ako bumibili ng presyo ng TV board sa junk shop. Kahit mga motherboard, IC, hindi ako bumibili yan. Kasi kasama yan doon sa mga binibenta sa akin ng mga TV. Binabaklas ko yan. Tapos yung mga CPU, yan, hindi ko binibili yan. Binibili ko yung CPU na yon. Basta may laman, binibili ko lang yun sa presyong tapalodo o bakal. Depende yan sa usapan namin. No? So, yun. So, punta na tayo sa, kung bibili naman ako, 10 piso. Sa malaking junk shop, ang bili nila sa akin, itong kasing binenta ko ng TV board, rektahan to ng TV board eh. So, ang mataas nito, 46. So, ito, wala naman nito sa rektahan na. Kung baga bilang 46, rektahan na to. So, punta na tayo sa tansong pula. Ang presyo ng tansong pula, bilihan ko sa junk shop, ay 450 mga ka-junkers, no? Sa Pulasi yung dala ko eh mga ka-junkers, no? 450. Si malaking junk shop ang bili sa akin 480. So 30 pesos ako, may kita ako. So sa exporter naman, ang presyo ng Pulasi ngayon ay 510. So kumita rin si malaking junk shop sa exporter ng 30 pesos ata. So yan mga ka-junkers, yung mga presyo ng puhunan ko, presyo ng bilihan ng malaking junk shop, at yung presyo ng mga exporter o rektahan. So sana naintindihan nyo, may napulot kayong aral dito sa ating video for today. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay muli dito sa aking channel. So sana kung nagustuhan nyo ang ating video for today, pakilike naman. Kung di pa kayo napag-subscribe syempre dito sa ating channel, click subscribe button at hit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. So muli, ako po ang inyong ka-junks na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye bye. Peace out. Boom.